wala po kayong kahit anong conviction sa kasong kriminal. Wala po Wala po. ngayon. Wala po. Wala po. Wala po. Pero meron pa rin kayong mga hinaharap na mga kasong kriminal. Opo, at ito po yung mga sabi ko nga ito yung sukli sa pagsasabi ng katotohanan. Okay. So ngayon, bagamat may mga kaso po kayo na nakabinbin pa, wala pa pong conviction. So ibig sabihin, hindi po pwedeng sirain ang pagkatao ninyo dahil wala pa kayong criminal conviction, no? Opo. Tama ho 'yan, no? Opo, tama po. April 7, gumawa ako ng sulat para kay Director General Lasso. At yung sinabi ko sa kanya na ako yung ako yung gumawa niyan at ako yung nag-imbestiga diyan. Wala akong kinalaman doon sa pagkakapunta niyan kay Maharlika. Kung meron man, kung sakali man, magsagawa kayo ng investigasyon, willing and able ako na humarap sa inyo. Yun po ang sinabi ko. Sir Jonathan, itong mga pictures po na nabanggit po ninyo, maaari ho ba ninyong maibigay at maipakita yan sa susunod na mga hearing? Kung meron po kayong at least may mga nakuha po kayo doon mismo sa mga larawan na yan. Tinanong ko nga po si Maharlika kung wala pa ba sa kanya. Kasi magkakasama po yan sa folder. Magkakasama po yan. Kung may mga dokumento na nakarating na nakakasama doon sa nakapaloob, hindi po pwede na wala siyang kopya dyan. Di ba? Kasi yung pictures niya nakalagay doon sa folder kasama nung affidavit. Yung deposition ng witness. Kasi yung mga pictures at saka yung deposition ng witness, merong relasyon yung dalawang mga dokumento na yon, mga pictures at saka yan, at itong mga pre-ops at authority to operate, may mga relasyon po sila. Kasi itong mga pictures po na ito talagang in-identify, sinertipikahan mismo ng confidential informant na siya mismo ang kumuha ng litrato. Kung mapapansin niyo po, kung balilitaw sa publiko ito, makikita stolen shot po yun. At itong confidential informant po na ninyo, nakausap nyo na po ba nitong huli, bago itong hearing? Hindi na po kami nagkausap, magmula pa po nung matapos yung pagkuha ko sa kanya ng statement, mga ilang araw bumabalik pa yan At yung lumpa pa siya doon sa Legal and Prosecution Service. Nakapalumpa po siya doon sa isang komisyonado o isang abogado na merong authority para mag-administer na oath. At yung nga po, meron pong pangalan ng netatak po yun. Ganun naman po yung yung usual na ginagawa pagka may investigation kami. Hindi na kami nakapag-usap pa. Pero nagtry ako nung huli kong pagkakaalala diyan sa trabaho na yan, i-discuss ko paano makaharap ko ng personal itong si namayapa na pala si Asik Gadapan, dahil sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na kanyang mista sa Philippine Military Academy. Sinabi niya sa akin na wag mo nang yan at ayaw ng taas, sabi niya. At pa nga niya, allegedly, binanggit niya yung pangalan ni Executive Secretary Paquito Ochoa na ito yung nag-order sa kanya na wag ituloy yung operation na yan. At yun nga, sabi nga niya, wala tayong mapapala dyan. At baka lang ang abutin natin dyan. Malayo mararating natin, mapapahamak tayo dyan. Yun yung niya. Bukod po sa inyo... Mr. Morales. Yes, attorney. Go ahead po. Mr. Morales, tanong ko lang, itong confidential informant, kasama pa siya doon sa suminghot, doon sa white powdery substance, o siya ba'y isang nanonood lamang, siya ba'y kasambahay? Anong tingin ninyo?
Bakit niya nakuha yung mga stolen shots na yon? Alam niyo po, doon sa, ano, no, pagkakakuha niya ng, ano, meron po siyang access eh. Kasi may personal information siya. Hindi mo pwedeng makuhanan ng litrato ng, ano, ng sikreto kung hindi ka kasama. Nandun po sa, ano, no, nandun po doon sa kanyang sinumpang salaysay dahil yung yung initial na pag-uusap namin, inassess ko talaga kung ano itong motivation nitong tao na ito. Kasi bilang ahente no ng PDEA dati at investigador, ang mga nakikita ko motivation kundi pera, nakagalit, inggit, selos, negosyo, kaaway sa negosyo, kakumpetensya doon sa turf o doon sa teritoryo at iba pa. Hindi ko po muna hindi ko sasabihin kung ito ay lalaki o babae. Talagang manganganib ang buhay nitong tao na to. Kaya nga sabi ko nga po no, kung ano man ito kung ma-declassified ng tuluyan, hayaan ko po yung mismong authorities ang mag-declassify kasi nga meron din akong kakaharapin talagang kung talagang ko to kasi hindi po pa po siya declassify yung nilalaman po nung nung epidemic. Pero at least bigyan niyo po kami ng indikasyon. Ito ba ay kapwa alta sosyedad o isang kambahay doon sa lugar na yon, kasambahay? Mamamatay po yung tao. Pasensya na po talaga, attorney. Kasi sa ngayon po, no, kaya nga, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano na nangyari, doon sa tao, no? Pero ito matatalino. Kasi hanggang ngayon po, no, magmula po nang lumabas itong issue na ito na ipinulgar ni Maharlika, hindi malayo talagang nagkakaroon sila ng talagang pag-check o sila mismo nagkakaanuhan na yan na sino sa atin yung nag-leak nito. Basta yun po ang sinasabi ko no na ang motivation ng nagbibigay ng trabaho ay maaring pera, selos, inggit, galit, kakompetensya, o ano pa man. Di ba? Yun lang po yung motivation doon sa yun. Ngayon, kung nakuhanan sila doon sa mga activities nila, sila na mag-isip. Kaya nga, sabi ko nga, swerte kung buhay pa ito o kung ano man. Sir Jonathan, si Admar po ito ulit. Yes, sir. Doon sa pag-iimbestiga nito or planong pag-iimbestiga, no? Kasi hindi nga natuloy, kayo lang po ba ang nakakaalam nito or meron pang ibang taga PDEA? Kasi it seems na yung PDEA, marami silang inilahad doon ng mga witness na hindi nila alam. Wala po ba kayong katrabaho nito? Kasi malaking mga personalidad na ito. Kahit during that time, 2012, itong target po ng inyong investigasyon. At nasaan na po sila? Aktibo pa ba sila sa PDEA? Or meron na bang ibang hindi na aktibo sa PDEA na willing din ba na pumanig or igiit na tunay ang inyo pong sinasabi? Kapag gumagawa po ako ng sinumpaang salaysay, yung pong mga tao na naandoon habang nag-iimbestiga ako, talagang sinasabihan ko, ikaw ang witness nito ilalagay ko pangalan mo. Diba? So, noong mga nakarang, paggawa ko doon, lalo particular ito, nakalagay po yung pangalan ng saksi. Nakalagay po doon. Ngayon, doon sa ipinresenta ni Director General Lasso na mga dati kong kasamahan, sa akin naiintindihan ko po, naunawaan ko yung pinanggalingan nila, pinanggagalingan na kumbaga sa talagang itatanggi. Yung boss ko na nga lang, nakita nyo na kung paano magkabuhol-buhol .
Di ba? Tinatanggi niya na nagkausap kami. Later on, yun, meron na siyang ano, no, sinabihan o na ano. Kasi ang inaano ko dito, sinabihan mo ko na i-deny. Tapos sasabihin niya, parang may nasabihan nga ako na hindi ko lang matandaan. Ibig sabihin, yung sinasabi ko sa kanya, kaya nga tanong ko sa kanya, ano, sasabihin na ba natin? Kasi ang inaano ko kay Director General Lasso, na bago itong hearing, merong nagkaroon ng pag-uusap. Merong mga nag-usap. Nag-usap yung mga dating magkakasama. Nag-usap yung dating magkatrabaho. Ano pinag-usapan? I-deny na lang yung dokumento para wala ng gulo. Opo. Sir Jonathan, bago lang si attorney ulit, siguro kung okay na yung kanyang linya. Ito bang dokumento na ito, nakikita mo na ito rin yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nabanggit niya na meron siyang nakitang dokumento rin way back noong mayor pa po siya ng Davao City. Tingin mo ito lang yon or meron pang ibang mga dokumento rin na nagsasaad din dito sa alleged na paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo? Naniniwala po ako na mukhang kapareho o unless na yung nagsabi sa kanya gumawa ng gumawa ng report o special report. Pero kung mababalikan ninyo yung sinasabi ng dating Pangulo, bagamat Bisaya, pero yung pangalan ng Maricel Soriano, yung pangalan ng presidente at yung institusyon ng PIDEA na may i-re-raid, sa ano ko po, ito po yung mga information na nakalagay doon sa folder. Ito po yun na naandun sa IIS. Ito po yun, hindi malayo, ito po yun. Kaya lang hindi ko nang po alam na ito yung report na naiwan doon sa IIS. Maari kung ito binrip siya, maaring ito ay binigyan siya ng isang special report o laman ng isang intelligence brief na ibinibigay ng mga alter ego ng mga heads of offices na nakakausap ng Pangulo. Opo, Sir Jonathan, ipinagbabawal po ba sa inyo bilang PIDEA agent, halimbawa nag-iimbestiga kayo, na mag-secure ng sariling kopya doon sa inyo pong dahil baka possible, dahil nga ginipit, baka alisin lahat ng mga nakalap ninyo na mga ebidensya. Ipinagbabawal po ba na magkaroon kayo ng kopya nito? Opo. Hindi po pwede kung yung mga dokumento na yan dapat doon lang. Kahit nga yung magkwento ka Yung magkwento ka na patungkol doon sa classified information, hindi yan Hindi kumbaga itong trabaho sa akin pag diyan para sa opisina, pag sa bahay wala na. Pag umalis ka diyan sa opisina niya, andyan na yan. Kaya ako gusto ko matuloy yan, operation na yan. Wala na ako doon, wala na akong karapatan para hawakan yan. At iyaan talagang para doon sa mga susunod na ahente na nandyan, sila na magtuloy niyan. Opo, attorney? Mr. Morales, Yes, yung sir. 2012, kung maalala nyo, senador ba ho no ng ating presidente or wala siyang posisyon sa gobyerno ng mga panahon na yun? Alam ko po politiko, kaya nga po kaya nga ang sinabi ko sa kanya, sa pagkakaalam mo, siya. Ang declaration po ng confidential informant noon, politician. Kaya politician. Kasi po, kahit alam ko pong senador siya, hindi naman po sinabi ng declarant na senador siya, yun lang po yung nagre-reflect dun sa tinitipa kong affidavit. Kung ano lang po yung sinabi. Anong pagkakakilala mo sa kanya? Ano ba siya? Politician po. Yun. Maliban dito, ano pa ang pagkakakilala mo sa kanya? Yun po. Yung ating yung confidential informant, meron ba siyang sinabi na bakit magkasama noong mga panahon na yon si Maricel Soriano at si Presidente? Meron bang sinabi na parang ano ba yan, magkaibigan lang sila o meron bang relasyon? Bakit doon sa bahay ni
Maricel Soriano nanggagaling yung pagsinghot ng powdery substance? Meron ba ho? Other than magkakilala sila, meron bang sinabi na special reason kung bakit doon mismo sa pamamahay ng artista nangyayari? Parang wala ata, hindi, basta ang lang, yung mga tao na kasi naka-focus lang po kami doon sa mga litrato Yung wala, parang wala ako natanong po na gano'n, na bakit sila, ba sila, o Kaya, wala po ako natanong na Nangyari po itong insidente nito, panahon pa ni Presidente Pinoy, at alam namin na parang dyan ding mga panahon na yan na nagkaroon kayo ng kontrobersiya. Ano ba ho yung kontrobersiya ninyo? Dahilan kung bakit kayo ay natanggal sa PIDEA? Ganito po yun, Yung kontrobersya na yung una nagpumutok dun sa PIDEA po, Ito po yung na meron kami natuklasan na isang grupo ng mga na malalaking drug trafficker na nag-ooperate sa Binondo. Ganon din sa ginagamit nila yung National Bilibid Prison na bilang kanilang mga yung distribution. Yung nandiyan yung kanilang yung mga nakakulong doon na mga high profile inmates, yun yung ginagamit nilang mga marketing officers. Ngayon, katulong ng Anti-Money Laundering Council, natuklasan po namin yung accumulated na sales ng sindikato ay umaabot sa 200 billion pesos. So, yun po, kami ng nagkaroon ng asset preservation order at ang inabot na nga lang po ng freeze order ay 130.4 million. So, tinrabaho namin yung mga personalities sa likod niyang Binondo Drug Cartel at nagkaroon po kami ng pagkakataon na maaresto yung isa doon sa mga financier. Nahuli ko po yun doon sa NAIA, Terminal 3, matapos itong magkaroon ng warrant of arrest. At yung isa na bypass ko doon sa May Timog, ako po mismo yung post buyer. At yung isa ay nahuli ko mismo doon sa DOJ nung paatin siya ng preliminary investigation. So, patapos po noon, mahuli namin yung pinaka isa sa mga financier. Ang ginawa nitong sindikato, kasabwat yung iba sa gobyerno at merong taga-media, pinailan kami ng 8 million extortion na So, sumambulat po yun sa publiko, nagkandak ng investigation ng NBI at umatin naman po kami, sinabit naman namin ang sarili namin at dahil nga malakas yung pressure, ipinail ito ng DOJ sa ombudsman at yung sa court ng Quezon City. Na-exonerate naman po kami doon sa extortion na yun sa ombudsman. Ganoon din po sa Quezon City, na-dismiss naman po yung kaso. Ngayon po, dumating po yung point na hindi na namin maintindihan yung liderato ng PIDEA, particular dito doon sa Deputy Director General. Ito po yun. So, talagang grabe yung disappointment ko doon at saka doon sa kasulukuyang Director General ano ba pangalan nito? Inalisan kami ng karapatan na manghuli. Nirelieve kami doon sa IIS, nilagay kami sa regional office ng NCR. Pwede kaming manghuli doon lang sa squatters area ng PIDEA sa likod. Yung squatters area doon sa likod ng PIDEA, doon lang po kami pwede manghuli. Biro nyo, apat kami opisyal, tapos may mga tao kami. Biro mo, sayang yung sweldo pasweldo sa amin. Doon lang kami sa maliit na area, hinuhuli namin laboratorio, drug trafficker, tapos pinahuhuli sa amin yung mga piso-piso. Kaya talagang sama talaga ng loob ko na. Ano ba talaga? Ano ba ang tama at mali? Kung ganyan lang pala din ang natin dito, magpapautos kayo kahit wala namang kasalanan yung tao,
itama na natin. Umpisahan na natin sa tulad natin. Sabi ko, total pare-pareho tayo alagad ng batas, itama na natin. So ang ginawa ko, nung ginawa namin, 3 kaming ahente, nag-execute kami ng joint affidavit, nireklamo po namin yung aming opisyales na nag-uutos sa amin ng mga ng kung ano-anong irregularidad. Kumbaga sa yung mga inuutos sa amin na for compliance na accomplishment. So pinadala namin sa IAS yun, at ito namang IAS, sa halip na umaksyon, kami pa yung pinindown kasi masisira daw yung agency. Kita nyo, no? Kapag yung sistema lalabanan mo at magsasabi ka ng totoo, ikaw yung kakadain. Dahil nga nakapag-execute na ako ng affidavit, pag upo ko sa korte, sinabi ko yung totoo. Dahil hindi ko na matiis yung taong nagtutusa na wala naman talagang kasalanan. Alagad ka ng batas eh. Kung ikaw alagad ng batas, dapat ikaw yung nagtatanggol dun sa karapatan ng tao na yun. Diba nga, ako nangyari na sa akin. Nag-iisa akong pulis, meron nag-aamok, naghahabol ng panaksak sa isang palengke ng Pasig. Iniharang ko po yung sarili kong buhay. Mamamatay siya o mamamatay ako. Napatay ko siya. After less than or more or less 5 years, acquitted po ako. At ginawa ko po uli yun. So para sa Iniharang kaalaman ko. po, Opo. okay. At So yun para po. sa kaalaman po ng Opo. ating mga viewers, no, linawin po natin, wala po kayong kahit anong conviction sa kasong kriminal. Wala po Wala kayo. po. Wala po. Wala po. Wala po. Pero meron pa rin kayong mga hinaharap na mga kasong kriminal. Opo, at ito po yung mga sabi ko nga ito yung sukli sa pagsasabi ng katotohanan. Mhm. Okay. So ngayon, bagamat may mga kaso po kayo na nakabinbin pa, wala pa pong conviction. So ibig sabihin, hindi po pwedeng sirain ang pagkatao ninyo dahil wala pa kayong criminal conviction. No? Opo. Tama ho yan, no? Opo, tama po. Sir Jojo, nagsimula po ba itong Mga partners. yung sinasabi niyo pong panggigipit after nitong plano niyo sanang investigasyon against kay ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos? Alam niyo po nung una na hindi ko maunawaan kung saan nagmumula itong pagkakaroon ng pressure sa akin ng ng liderato ng PIDEA. Noon kay Asik Gadapan. Tapos nung dumating naman itong pumalit na bagong Director General, Director Yusek Gutierrez, yung dati. Pumalit yung si General Kakdak. In-appoint siya ni bali ang nagrekomenda diyan ang sa pagkakaalam namin, ang nagrekomenda diyan is si Executive Secretary Paquito Ochoa. Nung umupo siya, talagang mainit ang dugo niya sa akin. Talagang hindi ko alam kung sinulatan ko pa yan at nilatag ko pa yung mga pending na mga trabaho yung sa mga high value targets, pero binaliwala niya. Yung nga, dinala kami sa nireassign kami sa NCR at pinagtrabaho kami. Specific ang tatrabahuhin nyo lang yung squatters area dyan sa likod. Tingnan nyo may mga existing kami, case operational plan, may mga existing kaming mga trabaho na ginastosan talaga ng gobyerno. Magtataka talaga ako hanggang sa yung tungkol dun sa mga drug lord talagang hindi kami nagkaroon ng patas na pagtrato dito sa particular ako dun sa hanggang sa nare-realize ko na mukhang hindi kaya itong pagkaka-imbestiga ko dito sa cocaine na involving politician Bongbong Marcos, hindi kaya ito yung dahilan ng nangyayaring indulto sa buhay ko ngayon.
talagang, ay, ba't ganito? Imbis na talagang winawasak talaga yung pagkatao ko. Talagang pinalalabas nila sa publiko na hindi ako dapat pagkatiwalaan. Iniisip ko talaga yun eh. Hanggang ngayon eh. Pati yung pagkakaso na yun, sino ba nagkaso sa akin? Yung na-acquit ako sa Quezon City RTC. Ito yung tao, ang nagkaso sa akin dito, yung taong inappoint ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Yung kaso doon sa no, sa Pampanga, sino nagkaso sa akin? Yun din yung tao inappoint na yung nirekomenda ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Kaya sabi ko, hindi kaya konektado itong mga ito. Ngayon, 2013, pinatawag ako dahil nga talagang naging vocal ako no sa sa publiko, lalo sa media, sa mga irregularities na nangyayari sa PDEA. Pinatawag ako ni Attorney Serapio na police din, si retired Police Director General Pelizardo Serapio sa Law Enforcement Security Integration Office sa Mabini Hall sa Malacanang. Sinulatan ako as per instruction by Executive Secretary Paquito Ochoa. Ang sinabi nila, hindi raw formal investigation, pero parang lang, pinadala sa akin yung mga nalalaman ko, yung mga ano ba yung sinasabi mo, ganito, ganyan, bla 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 bla. Nakita ko, pinag-present pa ako. Pero wala naman. Papagalitan lang pala ako. Binaliit lang yung aking kakayahan, yung aming mga accomplishment. Binaliit lang. Sir Kaya Jonathan, sabi ko, opo. Sir Jonathan, bago lang tayo magtapos, may ilang katanungan lamang. Yung po mga classified documents, ano pong assurance natin na hindi ito mawawala? At, o maaari ba itong mawala at maaring sunugin kung gugustuhin ng mga taong talagang ayaw ipakita itong mga ebidensyang ito? Alam niyo, sa nakikita ko indicator sa tahasan pagtanggi at pagsisinungaling nitong PDEA Director General para lamang maipagtanggol yung yung nag-appoint sa kanya, talagang pinalalabas talaga niya na sinungaling ako. Harap-harapan talaga na pinaninindigan niya, sinungaling ako. Yun ang sinasabi niya. Kasi nga, ito lang yung paraan para maipagtanggol niya yung nag-appoint sa kanya. At Kaya iyan kaya yung sa pagsisinungaling na talaga na sinasabi niya hindi, walang ganyan, hindi nag-exist. Kaya nga ang sabi ko kahapon sa hearing, ano yung hawak? Ano yung pinapakita? Ano yung sinasabi ni Pangulong Duterte? Kasi yung trabahong Maricel Soriano, Bongbong Marcos diyan sa paghitit ng suspected illegal drugs. Ako nag-imbestiga diyan eh. Kaya iyon, kumbaga sa kung mismong si Pangulong Duterte, inilaglag nitong mga taga-PDEA. Saan ba naman kayo nakakita? Kaya ang itatanong ko dun sa May 7, sino ang mas credible? Itong nagpapanggap na tumatayong abogado nung sinasabi ng confidential informant na politician na si politician Bongbong Marcos na sinasabi ng confidential informant na humihitit ng dangerous drugs, sumisingot ng dangerous drugs, o si Pangulong Duterte? Si Director General Lasso o si Pangulong Duterte? Sino ang merong credibility sa dalawang ito? Sir Jojo, bilang panghuli na lang, after po nitong maisiwalat, kamusta po ang inyo pong pamumuhay sa kasalukuyan po? May mga banta po ba na kayong natatanggap after mangyari po ito, after ng inyo pong paglantad? May iba rin bang mga media entity na nag-i-interview sa inyo para lubos na makuha yung mga impormasyon pa? Sa media entity na iba, wala po eh. Mhm.
Wala pong ano no, wala pong siguro dahil na rin sa takot na mangyari sa kanila, yun ang nangyari sa SMNI. Kasi naka-experience na ako na in-interview ako ng isang ano no, na isang kilalang radio station at sinabihan ako na wag na tayo magbabanggit ng tungkol kay BBM. Kasi minsan ako na-interview no March 17, tinanong ako nung isa doon sa dalawang host ng programang panggabi, sa inyong grupo, meron ba kayong ano no, meron ba kayong listahan na ano, sabi ko na mga tao na personalidad na gumagamit ng ano no, na involved sa illegal drugs. Sabi ko meron. Sa mga politiko, sino ang pinakamataas na politiko ang meron na nasa listahan nyo? Sabi ko, presidente. Kaya nung mga sumunod na interview, after 2 weeks o 3 weeks tayo, bago interview, sinabihan ako, huwag na tayo magbabanggit kasi baka mawalan kami ng trabaho. Pamasara yung istasyon. Mhm. Pero yung Yun banta po. po, Ngayon, Sir Jonathan, meron po ba? Ano nga po yung tanong Yung niyo ulit? banta po sa inyong buhay after Banta. nito, Yung Mr. banta po, sinabi ko po sa Senado kahapon na habang ano, total Sir ano po. Marato, Opo. Alam po. Sige po, Sir Jonathan, go ahead po. Ayun, sinabi ko po nga po nung ano no, nung pinakahuling hearing. Sabi ko walang ibang tao na mag-iinteresan kasi sinabihan po ako ni Senator Bato de la Rosa na mag-ingat ako baka may mga ibang grupo na pag-interesan ako para palabasin daw na si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan. Sabi ko wala naman akong alam na ibang tao na po pwede mag-interest sa akin kundi mismo si Pangulong Bongbong Marcos dahil dito sa issue na ito. Dahil dito sa ano no, sa ginawa kong pag-iimbestiga at pagkuha ko ng statement sa confidential informant na itinuturo siyang sumisinghot ng cocaine kasama itong ibang personalidad kabilang si Maricel Soriano. Kaya wala akong ibang tao na naiisip na maaari mag-interest laban sa akin kundi ang Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya nga sabi ko, ito trabaho lang po. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kung meron man na ano no, dapat patunayan na kayo malinis, dapat patunayan niyo sa pamamagitan ng ano no, ng pagharap sa Senate investigation or pagsasubmit sa sarili nyo sa isang scientific method. Ito po yung ano no, mag-undergo siya ng hair follicle drug testing. Yun po. Patunayan nyo sa tao na malinis kayo. Hindi totoo yung sinasabi ng ahente na yan. Sinungaling yan. Ito, magpapadrug test ako sa harap ng sambayan ng Pilipino. Diba? Sana ganun eh. Attorney? Ayan. Lako, no? Mr. Morales, personal niyo bang kakilala si Presidente Duterte at kayo ba ho ang nagbigay sa kanya ng dokumento na tungkol dito kay PBBM? Hindi ko po kilala, hindi po kami magkakilala ni Pangulong Duterte. Wala. Kilala ko lang presidente siya pero hindi niya po kilala. At wala po akong ano sa kanya at wala rin ako ibibigay na dokumento sa kanya dahil yung mga dokumento na yun nasa PDEA. So, yung nagbigay sa kanya, nasa PIDEA rin, pero hindi po kayo yon. Opo, kasi unang-una, kung meron man siyang man siyang natanggap na report, siguro parte po ng kanyang kapangyarihan o tungkulin bilang presidente. Kasi ang mga government agency trabaho po nila tungkulin nila i-brief yung presidente. At nung mga panahon niya war on drugs, hindi ako nagtataka kung itong mga lahat ng ng buong Pilipinas merong report na nabibrief yung presidente sa mga sitwasyon natin sa illegal drugs. Yung mga sumunod na PIDEA chief po sa panahon ni Presidente Duterte, tingin nyo ba alam nila itong mga dokumentong ito at yung pagmamanman na ginawa kay Presidente Marcos? Hindi ko po alam eh. Wala po ako idea. Hindi ko po alam. Well, maiba naman po tayo, no? Dahil kayo po ay naging PIDEA agent, no? Okay.
narinig nyo rin yung sinabi ni Secretary Abalos dun sa hearing tungkol dyan sa alitagtag, no? Okay. Ano po ang pananaw ninyo na mukhang hulog ng langit ang nangyari rito dahil wala man lang silang intelligence work, no, doon sa sinasabi nilang biggest drug haul in history, no? Ano pong pananaw ninyo sa nagkulang yung mga ahente na nasa likod nitong di umanong biggest drug haul sa Alitagtag, Batangas? Alam niyo po, attorney, no, kahapon po, nung matapos magsalita ni Secretary Abalos, nagpasabi po ako dun sa kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ko, sir, nag-ano po ako, no, magbabat-in sana ako noon. Sabi niya, tatanong kita mamaya, hindi mo pa-turn. Pero may mga ano po, no, meron akong mga tanong sana kung yung bang ginawang pagkakahuli doon sa doon sa mga shabu na yon, ito ba ay checkpoint o ito ay anti-drugs operation? Kasi iba't iba po yung mga lumalabas, merong sinasabi na meron sa social media na ang sinasabi si Secretary Abalos di umano yung nag-post noon na nagkaroon ng buy-bust operation. Meron naman nagsasabi na ito ay checkpoint. Meron naman nagsasabi ito ay nagkaroon pa ng hot pursuit operation. O meron nagsasabi na ito ay random checkpoint. Bilang isang dating alagad ng batas, binabalikan ko yung kung papaano yung mga legal na proseso o mga legal na kadahilanan kapag mayroong mga merong mga nagaganap na paghuhuli doon sa checkpoint. Kasi sa checkpoint, sa pagkakatanda ko, dapat merong andyan yung plain view doctrine eh. Di po ba? Tama po. Pag hinarang ang sasakyan, ang po pwede lang na gawin ng isang peace officer, yung titingnan lang kung ano yung nakikita niya na abot ng kanyang paningin. Hindi kami po pwede na basta sabihin doon sa occupant na sasakyan, buksan mo ito, buksan mo yan, buksan mo yan. Kasi wala kaming wala kaming authority para magdikta ng ganun dahil kinakailangan court order o yung search warrant. Kasi pagre-requestan na po yun. Unless otherwise po, kung meron itong na-commit na krimen o meron siyang initial violation na na-commit. Ngayon po, kung sinasabi naman ito ay anti-drugs operation, yung bang nag-conduct ng anti-drugs operation na nasa checkpoint, sila po ba ay deputized ng PIDEA? Kasi lahat ng mga anti-drugs unit, deputized ng PIDEA yan. Kaya nga hindi ko mo ikaw NBI ka, hindi ko mo ikaw ay PNP, basta na lang ikaw ay magkakandak ka ng anti-drugs operation. Unless ito ay mahuli mo ng talagang in flagrante. Kumbaga talagang lang, kumbaga aksidente. Pero kung ikaw sasabihin na ikaw ay nagkandak na anti-drugs operation, dapat deputize ka ng PIDEA. Pag deputize ka ng PIDEA, armado ka ng pre-operation and coordinating sheet o meron kang authority galing sa PIDEA. Ultimo nga kami, PIDEA agents na. Required pa kaming kumuha ng pre-ops and authority to operate, di ba? At iyan ipapasok namin sa National Operation Center o sa Tactical Operation Center para po iyan lagyan ng control number at bibigyan kami ng Certificate of Coordination. Ito po yung presumption of regularity na talagang lehitimo yung aming gagawing operation. Di ba? Kaya ito, ano ba ito? Aksidente sa pamamagitan ng checkpoint? Paano? Hindi po pwede kasi nasabi, nasabat namin to, ganito, ganyan ka, hindi po pwede. Dahil yan, pagdating sa korte niyan, iisa-isahin yan, hihimayin yan. Kung paano kami ginigisa ng mga defense counsel, yun yung ganun mga experience namin. Kaya hindi po ganun kadali yan. Madali sasabihin lang sa sa media, magiging media mileage, pero pagdating sa korte kawawa uupo diyan. Well, yung dun po sa timbang, no? Ito po, presidente pa nagpunta ron at nag-anunsyo 1.9 tons. Ano ba
SOP dyan, no? Pag nahuli, hindi ba ang unang-unang gagawin ay titimbangin? At ang pangalawang tanong ko, paano po kaya nila nalaman na shabu yun? Meron kaya silang instant laboratory na isinet up doon sa Alitagtag checkpoint? Kasi by plain view, hindi mo naman malalaman kung shabu yun or tawas. Tama po kayo. Kasi hindi po pwede sabihin, yung ganong kalaking nakita naman natin nung sa report na binuksan, meron po na yung sa likod binuksan. Nakita naman natin nakapakete, naka-bulk yung Kumbaga sa walang kakayahan ang kahit na sinong tao, kahit na ekspertong ahente o operatiba ka na, isasabihin mo sa korte na, unang tingin ko pa lang, drugs yan. Walang bumabase lamang ang hukuman sa isang scientificong report o yung chemistry report. Doon lang po yun ang basihan na ito ay illegal drugs. Tama po ba? Kasi kagaya niyan sinasabi, checkpoint, no? Kung ang dahilan nung checkpoint nakita, no? Kasi yung search incidental to lawful arrest parang ganoon yung ang magiging tema ng no. Sa atin po napapag-usapan lang po natin Search incidental to lawful arrest. Ang operatiba, inuli ka dahil may na-commit kang violation at nirikisa yung Pero kung sasabihin na, nung pinara namin, nakita namin ganito Yung bang ganun karami, ikaw halimbawa ako yung ilalantad ko ba yun? Itatago ko yan. Ikukonsil ko yan. Ngayon, hindi dahilan na kasi So nakita ko. in your expert opinion po, no? Oo. In your expert opinion, dahil talagang pinakita nyo naman sa ating mga televiewers na alam ninyong proseso, dahil napakatagal ninyo naging ahente sa PIDEA, paano ma-explain yung diferensya sa timbang? Ayon sa timbang po, ganito, no? Usually, halimbawa, no, sa 1 gramo na lang po. Sa 1 gramo, pag sinabi na inanom na 1 gramo, minsan, ang nangyayari na lang yan, nasa na lang 0.9, 0.8. Sa 1 kilo, kadalasan, nagkakaroon lang yan ng ng maliit na kulang. Yung parang, di ba, halimbawa, ang 1 kilo, 1,000 gram, 999 o 998, parang ganon. No? Pero pagka yan, naging nabawasan ng ng halimbawa sa 1 kilo, 1 guhit, 'di ba? Sa 1 kilo meron siyang 10 guhit. Pag 1 guhit, isang guhit, 100 gramo 'yun no? Malaki. Sa kaso na ito, ilan 'yung nawawala? Bali, para more or less 400 0.600. 0.600 tons po ang nawawala. Ang laki masyado po Kasi kung Napakalaki. tingnan mo natin sa 10, sa 10 i-round off natin yan. Yung pinakamalapit na numero diyan is 8. Para ma-round off natin siya sa 10. Pag kaya nasa 6, hindi pwede siyang i-round off sa 10 Diba? Ewan ko kung itama niyo po kung mali ako Kasi masyadong malaki. Parang masyado atang malaki yung discrepancy kasi nakita ko doon sa mga report may timbangan tinitimbang siya at siguro kung meron mang mga sinasabi nagkamali daw sana hindi sila basta-basta nagsasabi agad doon sa at yung pagsasabi na high grade ito ang qualitative result para masabi yung purity. Kung mataas ba yung purity, ay yung forensic chemist. Nagre-reflect po yun doon sa report. Based doon sa request mo para doon sa qualitative and quantitative. Pero yung pagsasabi na, ito high grade to, ganito, ganyan. Paano nalaman high grade yan? Hindi pa pumapasok sa laboratory yan.
Hindi pa Correct. hindi pa na-examine kung ang laman nito eh 50% tawas at 50% illegal drugs. Hindi ba? Hindi po pwede. Dapat magsasabi tayo ng ito eh high grade o maganda yung purity nito, eh dapat yung may report, yung laboratory service. Well, ito huling-huli na po talaga dahil napakadami na naming oras ang nakuha namin sa inyo, no? Pero sa commentary po ng coverage ng SMNI diyan sa hearing na yan, karamihan ay hindi naging happy doon sa pag-conduct ng hearing ni Senator Bato. At mukha daw ang naging prominente yung pagsabog niya laban kay Maharlika at mas binigyan ng pansin kung sino nag-leak kesa doon sa pinatotohanan ninyo na meron talagang intelligence report at naghanda kayo na raidin sana ang presidente ngayon. Ano po ang evaluation ninyo sa performance ni Senator Bato? Kayo ba ay kontento na patas lamang siya o merong kinikilingan? Alam nyo, yung sa akin personal opinion, sa kalagayan ni Senator Bato, mahirap po para sa kanya na yung ganyan, kasi unang-una sa tingin ko sa kanya, yung mama talagang ginawa naman niya yung kanyang trabaho. Nag-iisa siya eh. Pangalawa, yung pagkakataon na ipinustro niya, yung bang pinustro niya yung investigation, natuwa na po ako doon dahil nabigyan po ako ng pagkakataon para formal kong panumpaan yung mga information na nasa aking puso. Yung mga nalalaman ko, yung personal knowledge ko dito sa nalaman itong mga classified documents na ito, no? At yung mga pagkakataon na nabigyan ko ang Senado sa pagkakaroon ng sa doon sa mga information na na-elicit nila sa akin at pumasok doon sa record ng Senado, sa akin sapat na po sa akin yon. Kung meron man pong pagkukulang ang butihing senador o kung meron man siyang mga pagpuri o doon sa kabilang partido, yan naman po dahil pagdating po nung pagre-resolve po ng investigation niyan, lalabas at lalabas kung ano po yung mga na-elicit na information doon sa investigation po na yan. Sana po, kung ako sa akin lang po, bigyan na lang po natin ng benefit of the doubt yung tao at mahirap po para sa kanya dahil ang issue rito ay yung involvement ng sinasabing na yung presidente daw ay di umano ay bangag o gumagamit na base doon sa confidential informant. Mahirap para sa kanya dahil nga siya ay identified doon sa dating Pangulo. Mahirap po din sa kanya na para bang ginagawa niya lang yung investigasyon para sa ang magbe-benefit is yung dating Pangulo. Mahirap po para sa kanya. Sa tingin ko lang po, sa akin, personal na opinion ko lang po yun. Pero ang maganda po dito, napanumpaan ko po yung aking testimonya, na ilabas ko po yung ibang mga personal knowledge ko kaugnay po doon sa ginawang investigasyon sa PIDEA at doon sa napatotohanan ko na original o totoo yung mga dokumentong inilabas doon sa social media at nakaharap ko yung mga taga PIDEA at nakita naman po ng taong bayan na namalas nila kung sino yung nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling doon sa palagay po nila. Ayan. Attorney, maraming Ay, salamat. nako, maraming Sir Jonathan. Maraming salamat, sir, ha? Mr. Morales. Maraming salamat. Papasalamat pong sambayan ng Pilipino sa inyong katapangan nga, sa inyong katapatan, at sana po pagpalain kayo ng Panginoon and may He keep you safe laban po dun sa mga puwersa ng kadiliman na nais kayong supilin. Maraming salamat po.